man lang. Talagang libre po ako pero kasi yes ma'am, I feel you. Yeah. Oh my god. Madaming sa legit. Oo, diba? Hello guys, mga nasa abroad or Taiwan. Ang topic natin for today's vlog is give birth or pagbubuntis. Panganak sa abroad or sa bansang Taiwan. Kung may balak kayong mag-preggy or manganak or manganganak pa lang, this video is for you. Hey guys, lumipat ako dito at meron din kasi akong ginagawa. So, i-discuss ko lang. Kasi yung topic natin is yung about giving birth, pagbubuntis sa Taiwan. Meron nga pala akong kodi ko dito para kasi masabi ko sa inyo lahat. Tinay ko naman lahat ng mga gusto kong sabihin dito. And, you know, shoutout pala sa mga nagbubuntisan sa Taiwan, ha? Make sure ko na single din, ha? Char! Baka kasi madalas magalit o matamaan. Char! Please, guys. Ayan. Ito na nga, Taiwan is a free country. So, pwede kang magbuntis dyan. Pwede kang manganak. O, if W ka man, foreigner, yun. Kung work ka dyan, is okay. Kasi Taiwan country is a free country. And then, depende lang. Kung OFW ka, depende yun sa company mo. Kasi, ang pagkakaalam ko, merong company na ayaw ng may buntis. Ayaw ng, yun, buntis nga. Sabi kasi is, kapag buntis ka is, matik, uwi ka na ng Pinas. Hindi, unlike dun sa company namin dati is pwede kang magbuntis kahit 2 beses, ganun, basta kaya mo, ganyan. Tapos meron pa kaming benefits na binibigay ang company namin. Monthly, meron pong allowance yung mga baby po namin. Taiwanese and Pinay or ibang mga lahi. Basta, sa Taiwan po, pinanganak iba. Ay, sa Taiwan po pinanganak iba. Sa company lang po namin yun. Ewan ko lang po sa ibang company. Yan, first ito, kapag alam mo buntis ka or nabuntis ka, magsabi ka kaagad sa leader mo or sa superior mo sa dorm para malipat ka kaagad sa pangumaga. Kasi nga, bawal magpuyat sa buntis, bawal lang panggabi sa buntis. Hindi po na inaalaw ng Taiwan yun, lalo na yung company. Regarding sa check-ups naman po, is, mura lang po ang check-up. Parang nagpa-check up po kapag may sakit ka, parang ganun lang. Ang check-up is, ang alam ko is 150 NT. Basta meron kang health card and cash, 150 NT. Yun lang. Mag-check up ka na. And yung mga gamot sa Taiwan is talagang napakaganda. And don't worry po, mga OBGYN sa Taiwan is mga mababait at magagaling. And then kapag nakita ng OB mo na, yun nga, nag-check up ka na, nakita ng OB mo na may nabuo na, meron ng heartbeat yung bata, 1 month, meron ng heartbeat yung bata. And then yun, masasabi ko, congrats, isa ka naman, so, sure na, nabuntis ka, bibigyan ka nila ng book, parang siyang maternal guidelines book, i-ano na sa screen, kasi binubuksan yung akin hindi ko siya na-open. And then yun guys, kapag buntis ka, monthly po ang check-up sa Taiwan. Hindi kaya po sa Pinas, kapag may pera ka, dun ka lang magpapa-check-up. Hindi. Sa Taiwan po is monthly po ang check-up. Bibigyan ka po ng schedule ng OB mo kung kailan ka babalik. Pero kapag may nararamdaman ka na hindi normal sa katawan mo or sa tiyan mo, ganyan. Kahit hindi mo po i-schedule mo, punta ka sa OB mo, magpa-check-up ka. Okay? Dahil ang check-up, sabi ko nga, is hindi ganun kamahalan. Basta meron kang health card. And then 4 months pa lang sa baby mo is makikita mo na ang gender dress. Ganun po ka-high-tech ng Taiwan. 4 months pa lang is makikita mo na ang gender or malalaman mo na ang gender ng baby mo. So, pwede ka na magpa-gender reveal. Yan. 2D, 3D, and 4D, 5D, yes, ganyan po ka-high-tech ang Taiwan. Tingin sa ultrasound. Guys, kapag kabonan mo na, merong ibibigay na instruction or paper yung nurse bago ka pumasok sa OB mo. Kapag kabonan mo na ito, meron silang ibibigay sa'yo ng mga bago ka manganak, kailangan mong dalhin sa hospital, ganyan. Pwedeng mamimili ka doon kung bibili ka ng mga gamit mo or ipoprovide na lang ng hospital. Siyempre, babayaran. Ako kasi, mas pinili ko yung sa hospital na lang para wala na akong masyadong iniisip pa. Wala na rin akong bibilin sa labas. Yun, mga milk, diaper, pads mo, kay mami, panghugas ng ng susugat. Hospital ko na lang siya yun, binayaran ko na lang siya. Hospital na lang yung nagbigay sa akin ng mga kailangan ko sa panganganak ko. Even underwear, magbibigay ko sila. Naman sa damit ng baby, hindi po katulad sa Pinas yung may day 1, day 2, day 3. Sa Taiwan po, magdala na lang po siguro kayo kahit isang damit or yung pajama, ganyan, mga mittens, yung hood niya, kahit isa lang po, isang terno. Kasi, mapapalitan lang po naman kasi yung damit ng baby kapag ilalabas nyo na siya, kukunin nyo na siya sa
hospital sa nursery for short. Nung time kasi ako nanganak ako, it's COVID days. So, yun na, ang procedures dati is magsuswab. Twice kaming naswab ng partner ko. And hindi pa namin alam yung result nun. And then, after ko manganak, yun, positive pa kaming dalawa sa COVID. Kasi di ba, stricto ang Taiwan dati pagdating sa COVID. So, pinapili ako kung lilipat, kung gusto kong lumipat ng hospital kasama yung anak ko, or uuwi ako ng bahay at may iwan yung anak ko. So, hindi ako nag-take risk sa buhay ng anak ko. So, I chose to go home. Tapos, nag-stay yung anak ko sa hospital. Bakit? Kasi yung pinanganakan ko ng hospital is pedia at OBGYN ang pang mga nandun. So, mga nanganganak lang po na mga mamis ang nandun. Yung hospital na sinasabi ko nila is general po yun. So, yung mga nagkaka-COVID pumunta doon, may mga sakit nandun din. So, ayokong i-take risk yung buhay ng anak ko. So, yun. So, no choice. 7 days quarantine kami ng partner ko. So, hindi namin siya nakikita. Hindi na rin kami nakikita. Hindi ko pa siya nahawakan noon. Sulyap lang lumabas siya sa akin. Pinakita lang siya. Tapos wala na din picture lang. Yung picture niya lang is yung pinicturean siya ng partner ko sa labas. Nung nasa incubator. Kaya sabi ko is naging madugo din ang pregnancy journey ko sa Taiwan. 12 a.m. kami pumunta doon sa hospital, and then nanganak ako is 9 p.m. So, diba ganun kabilis. Pero, before ka naman nila i-admit, tatanungin ka muna nila, i-check nila, i-AI ka muna nila kung open ba yung cervix mo, or kung ilang cm ka na. At kung open na, at 1 cm pa lang, ganun, or wala pa, open pa lang, tatanungin ka naman ng nurse kung magpapa-admit ka na ba, or uuwi ka pa ulit. At kapag talagang 5 cm na, 6 cm, ganun, doon ka babalik. Ako kasi, nagpa-admit na ako agad kasi ayoko naman na ako sa labas na matataranta pa ganun. So, open na yung service ko ng 12 a.m. So, nagpa-admit na ako agad. Tapos, bigla siya nag-1 cm. Ganun kabilis. And guys, kung gusto nyo rin palang... What? Finish na? So na. Okay? You drink water. And guys, kung ano pala, gusto nyo magpatulog na anesthesia, ganyan, mapanormal ka or CS, pwede naman, hindi lang CS yun. Yun yung karayom na mahaba na tinutusok dito sa likod. Nagpaganon ako kasi, ano ba? In-offer yun, tapos, okay, go. Yun. Kaya mga CS ma'am, hindi lang din po ang mga CS ma'am, ang yun, sumasakit ng likod. Normal delivery po ako, pero mga CS ma'am, I feel you. Yun po, kapag magpapatulog kayo ng anesthesia, huwag po kayo matakag kasi parang ang mararamdaman nyo lang, wala po kayo mararamdaman. Ang parang mararamdaman nyo lang is parang may hinihila lang sa likod nyo. Parang may inaano lang sila sa likod nyo. Hinihila nila. Tapos, yung, hose yata yun, yung parang hose, yan, nakaano sa inyo dun. Nakalagay dyan. Tapos kapag yung humihilab na, ako na kada hilab, nagpapaturo ko lagi ng anesthesia, yung pinipindot ko yung parang buzzer para malaman ng mga nurse na kailangan sila. Ganyan. Yung mga nurse sa Taiwan talaga naman, saludo din ako sa kanila kasi napaka-hard work nila. Tapos ang babait pa. Tapos kapag kailangan mo, talagang andyan sila lagi. Andyan sila agad. And guys, kapag pala kukunin nyo na yung baby nyo, yun nga diba, isang damit lang, then papalitan na nila. Yung nurse na mismo yung papalit ng ng baby nyo, ng damit nyo. Tapos meron sila, tapos ibibigay na nila yung mga milk, 3 kinds of milk, maliit lang siya. Tapos diaper, isang pack. Ewan ko ilang peraso yun, 4 pieces ata yun sa isang pack na ganyan. Tapos, nakalimutan ko na iba pero madami din siya. Tapos bibigyan kayo ng picture, i-ano ko rin dito, ilagay ko sa screen. Yung picture ni baby nyo, nung baby sila, ang cute. Tapos meron silang yung mark or footprint. Tapos, nandito yung picture ng baby nyo, dito yung footmark. Para siyang naka-album na ganyan. Ang cute lang. Pero yung mga may pagano'n pa yung Taiwan, talagang may souvenir talaga. Ang cute. Tapos naman po sa cause of birth, yung bill po namin. Bali, ang baby ko po noon is 9 days po siya sa hospital. 9 days siya kasi 7 days kami na COVID. Tapos 2 days yung pag-screen nila sa kanya, yung gano'n. Tapos, yung bill niya is umabot na 15K. 9 days ha, 15K. Yan na lahat bahala din sa baby mo. Yun nga lang, hindi ko nga lang siya nakita na hawakan man lang. Talagang umiiyak ako sa partner ko na yun na nag-aalala ko sa baby ko. Parang ramdam ko kung kapag umiyak siya tapos may iyak din ako. Miss ko talaga siya. Tapos ako naman po is 1 day lang, diba? Kasi pagkapanganak ko 9 p.m. yun, tapos marami pang mga cheche-bureche. Tapos ako kami dadalhin dun sa room na pagpapahingaan ko sana. Bigla sinabi nga positive kami. So, parang nag 1 day lang ako dun, umuwi kami agad. Ngayon, 10,000 yung binayad ko. Siguro nga dahil dun sa anesthesia kasi. Kaya na mahal. Kasi palagi ako nagpapaturok noon kasi kada hilap talagang yung pag anesthesia na tapos humilap, ramdam mo pa rin. So, yun siguro yung nagpamahal. Tapos yung mga gamit na yung hospital na ang nag-provide, ganyan. Yun, binayaran lahat. Yung mga pads, malalaking pads na ganyan. Tapos yung diaper, yung milk, ganun. So, bali kami dalawa is 25K po.
plus health card. Yung cash is 25k. Solid talaga, ang galing ng mga doktor talaga sa Taiwan. Ang baby ko kasi, hindi siya, ayaw niyang bumaba. So, nung nag-10cm ako, dinala ko agad sa delivery room. Tapos ang ginawa ng isang nurse, pinush niya. 2 beses lang niya pinush, tapos lumabas na yung baby ko. Kasi ang ginawa nung OB ko is, binacuum niya yung baby ko para lumabas. Kasi di ba yung iba, baka dito sa Pilipinas, pag hindi na kaya ganun, isi-CS na agad. Pero sa Taiwan, gagawa sila ng paraan. Yun, para ma-normal mo lang yung panganganak mo. Na safe. Yun, medyo nagmamadali na rin kasi marami kasi akong gagawin today. Kaya may listahan ako, tapos marami akong gagawin. So, reminder lang sa mga nabuntis ko, no? Or sa mga wala pang plano pero nabuntis, please lang guys, huwag niyo pong ipa-abort yung mga babies niyo. Kasi recently, marami akong nakikita sa news na mga ba yung pagkapanganak, tinapon sa likod ng drum nila. Yung iba naman is nakikita na lang sa kalsada yung gano'n. Mga mami, masarap sa feeling. Mahirap pero masarap sa feeling. Lalo na kapag nakikita mo mahal kayo dito. Yun po, sana po, huwag pong isipin niyo po yung sakripisyo, yung hirap niya sa akin. Guys, please. Masama po ang magpalaglag. Kahit hindi pa kayo, kahit hindi ka pa nagbutan ng partner mo, kasi ituloy mo lang yan. Maraming nagmamahal sa'yo. Then, again guys, sa part ko naman, sasabihin ko sa inyo yung mga procedures and paano pag-process ng mga papers na yun. Yun po, bye! Sai Jen, thanks for watching!